Okay, thank you. Morning. Next week po, alam na. Ayan, first day natin. No? So, ganun pa rin yung start 9. And try nyo mag-invite ng mga kaibigan na wala pa kay Lord. So, sa pag-umpisa natin yung mensahe, gusto ko magkwento, no? Kasi ngayon po, medyo okay-okay din parang ko eh. Lahat kami sa family, tinamaan ng sakit, ano? Nag-umpisa ito nung Sabado, pero tingin ko nung Sabado namin nakuha eh, no? Kasi yung pinsan kong galing Canada, parang babalik kami sa Canada, parang pinatawag niya kami, tapos gusto nga niya magbanding-banding bago siya bumalik doon. So pagpunta namin doon, yung mga batang pamangkin niya, pamangkin ko, mga anak nila, may mga sakit. Hindi sila lumalabas ng kwarto, pero ang dinig ko, nagsusuka raw, may lagnat, tapos trinatrangkaso at hindi okay yung feeling, you know? So, nung nandun kami, okay naman, Sabado, dumating yung araw ng Linggo, umuwi kami, wala namang nangyari, no? Lunes, eto na, Lunes ng umaga, ang unang tinamaan sa amin yung pinakabata, si Julia, no? So, ang nangyari kay Julia, sumuka agad pagkagising eh. Gulot kami din nila, daming sinuka. Tapos, papasok sana sa school, ang problema, matablay yung bata, pero hindi siya nilalagnat, medyo may sinat lang, no? So, sabi namin ni Jenny, huwag kang papasukin kasi, hindi maganda yung itsura ni Julia, no? So, si Julia, parang 1 week na hindi nakapasok mula Lunes hanggang Biyernes, wala absent, ano? So, sumunod na araw, okay pa naman, wala pa naman nakakasakit sa amin. So, ginawa ko, hinihil ko yung bata, wala siyang ganang kumain, ano? So, pagka pinapakain namin ng biskuit, sinusuka, ano? Pero maganda kay Julia, pagka makdo ang kinakain, tinatanggap mo ng katawan, mga kapatid. Sabi ko, kakaiba ka talaga. Ano, pagka makdo at Jollibee, tinatanggap ng katawan, hindi sinusuka, ano? So, ito na, no? Pagdating ng Miyerkules, umaga, gumising yung panganay ko, tsaka yung asawa ko, sabi nilang parehas ang sama ng pakiramdam ko, no? So, ako, may naman nangyayari sa inyo, sabi ko gano'n, ano? Ito na, inatid ni Jenny si Met sa Lourdes. Pagdating ng tanghali, nag-text na yung teacher, sabi niya, ma'am, sumuka po yung anak ninyo sa school. Sunduin niyo lang po. So, ginawa ko, nung agad ako sa Lourdes, sinundo ko na, no? So, nakita ko ang anak ko, ang putla, na matamlay, tapos may sinat, hindi siya nilalagnat. Sabi ko, tara, uwi na tayo. Habang naglalakad kami, bumigewang tapos sumusuka. No? Yung pa parang nagpa-uwi ako ng lasing. So yung suka niya, tubig. No? Kaya mo ba, buhatin na kita. Hindi, sabi nung uwi na ako. So, umuwi, tapos si Jenny, wala na rin, mahina na rin. Sabi ko, naku, ano nangyari sa inyo? Ginawa ko, hinilod ko sila, pinag-pray ko, no? Sabi ko, Lord, pagalingin niyo po sila, no? Kasi naisip ko, ano kaya kung ako lang kaya nagkasakit po ko lahat ng mga sakit nito, no? Sabi ko, gano'n, no? Nung kakain na kami, ang problema, wala silang lahat ganang kumain. No? Sarap ng pagkain eh, no? So, sumuko sila, hindi sila kumain. Sabi ko, ano ba naman ang ihina nung kumain? Di ginawa ko, yung mga tira nila, kinain ko, no? Pagdating nung Miyerkules nung hapon, ito na sumama na rin pakiramdam ko. So, ayan, parang nahilo na ako. Ano nangyayari, pati ako tinamaan, ano? Pero ang maganda, pagdating nung Miyerkules, si Julia okay na, si Met okay na, si Jenny okay na. Pagdating nung Huwebes, ako naman ang tinamaan, ano? So, itong trangkasong ito, itong sakit na ito, kakaiba eh, no? Hindi ka niya paglalagdatin, paghihinain ka niya, tapos yung katawan mo masakit, wala kang ganang kumain, pero wala kang lagnat, masakit ulo mo, yun lang. Oh. Ang nakakalungkot dito, pag ininuman mo ng gamot, yung gamot parang walang talab eh. Ininuman mo ko ng BioFlu. Parang, kasi pag ang normal na trangkaso, pag ininuman mo ng BioFlu, babangon ka eh. Yun sabi sa matalastas, hindi totoo, yun ang experience ko eh. Babangon ka eh. Ito, parang sabi ko, parang walang talab. Ano? Tapos parang wala kang ganang kumain, no? Dati-dati, nakaka 3 times a day ako magkape. Ngayon, kahit yung amoy ng kape, ayaw ko. Ano? So, sabi ko, ano to? No? And then, ang pinagtatao ko, walang lagnat. Ano? So, sige, tuloy-tuloy lang hanggang sa Huwebes, nag-prayer base kami, hindi maganda yung pakiramdam ko. Kagahapon, nung Biyernes, medyo okay na. Ang problema, nung bumili ako ng mga kailangan namin para umambon,
Pagdating ng Sabado, sumawal ng pakiramdam ko, pero kung kami medyo okay na, pag-isip ko ngayon okay na ako. Siguro mga nasa 75% na, no? So, sabi ko, thank you Lord dahil linggo, pinalakas mo ako, ano? So, mag-ingat po tayo sa mga sakit ngayon, ano? Magpalakas tayo ng katawan, yung kumain tayo ng healthy, magpahinga po tayo kung sakali may nararamdaman, ano? So, anyway, ito ho yung ating title ng ating mensahe ngayon, ano? Hope in Darkness, ano? Kagaya sa amin, kahit na buong family kami tinamaan ng ganitong uri ng sakit, ng disease, pero there is hope in darkness because there is God, no? Na nandyan para sa atin, ano? Itong si Maika, ano? Actually, lalaki po ito, hindi po siya babae, ano? Pag sinabing Maika, ito talaga yung pangalan niya, hindi po pina-exig siya Maika, ano? Maika po talaga ang name niya, no? He became a prophet during the time of Prophet Isaiah. Kasabay niya yan, ano? During the time na kung saan yung Northern Israel nakuha na ng Assyrian Empire. At yung Southern Israel, yung Kingdom of Judah, pinagbabantaan ng sakupin ng Babylonian Empire. So that was the time that Micah rather, ay nag-ministry sa Israel. Ano? Ito yung sinabi niya, no? Dito po sa Micah 7:1-7, meron akong tatlong points na gusto kong sabihin, no? Number 1 sa outline, ito po from verses 1 to 4, meron accusations ang Panginoon. Merong accusations na binanggit si Micah. At ako naniniwala, yung accusation na total corruption, makikita natin sa bansa natin ngayon. Ano? Makita po natin, ako nakakalungkot ang bansa Pilipinas kasi napakagulo, particularly yung politics, yung pagtaas ng presyo, yung pagbuli ng China sa karagatan natin, na maging yung exclusive economic zone, pinapasok na nila. So nakakalungkot kasi parang iba na yung Pilipinas eh. Dati-dati, ang mura ng bilihin, ngayon mapapamura ka sa bilihin, mga kapatid. Ano? So basahin natin yung verses 1 to 4. Ano? Ito yung kanyang accusation. Ano? Sabi dito ni Isaiah, "What misery is mine?" Ayan. Natatakot ba kayo o nalulungkot ba kayo ngayon? Ano? Ako lumabas ka lang ng bahay, nakakalungkot ka. Ano? Ito sabi niya, "I am like one who gathers summer fruit at the gleaning of the vineyards. There is no cluster of grapes to eat, none of the early figs that I crave." Ano po sabi? Diyan muna sa verse 1. Ano? Sabi niya, ako lang ba yung nalulungkot na paglabas ko upang mag-harvest ng prutas at ng ubas, wala na akong makitang kumpol ng ubas. Wala na akong makitang saga ng prutas o bunga ng mga pananim. At ang sabi pa niya, wala na yung mga early figs, yung mga punong, yung mga prutas na aking inaasam-asam, wala na akong makita. Sino ko ito yung ganito? Yung papasok ng grocery, wala na ba akong makitang buy one, take one? Wala na ba akong makitang 50% off? Ayan. Wala na ba akong makitang murang bilihin? Ayan. Wala na ba akong makitang may mga discount? Wala na ba akong makitang sariwang isda? Wala na ba akong makitang mga fresh fruits sa palengke? Ayan. Wala na ba akong makitang magandang tindera? Ayan, yung mga minsan tanong natin mga kapatid, no? So si Micah, ganun din. Ito yung kanyang accusations. Bakit ganito? Bakit ano nangyari sa Israel? Akala ko ba siguro nag-question si Micah, akala ko ba ang Israel, sabi ng Panginoon, dito na nanuploy yung milk and honey. Pero bakit wala akong makitang ganito? Wala akong makitang maganda? Sabi ng ganyan. Tama po ba mga kapatid? Punta ka sa palengke, ayan. Wala ba akong makitang fresh na galunggong? Palagi nila mga dilat ang mata at namumula. Ayan. Wala na ba akong makitang mga sariwang isda, yung mga mura, yung mga tumpok? Ngayon, ang mamahal na ng bilihin, sabi niya ganyan. Sa verse 2, dinagdagan pa niya yung kanyang accusation. Sabi niya, ito pa matindi. Aside from yung mga pangangailangan, wala na siyang makita. Ito pa, yung mga matitino, yung mga godly, sabi niya ganyan, the godly have been swept from the land. Nasaan na yung mga mababait? Nasaan yung mga taong may takot sa Diyos? Ito nakakalungkot. Not one upright man remains. Ni isang tao, sabi ni Micah, na makasalubong ko, walang matino. Na-experience nyo na ba yan, mga kapatid? Lahat na kausap mo, puro hindi matino. Hindi raw upright Magulo raw Pero mo magtatanong ka, saan dito papuntang Genti? Imbis na ituturo dito, tuturo doon. Ayan, Saan dito papuntang Genti Church of Christ? May bayad ka.
Ayan, ganyan na itsura ni Micah, mga kapatid. Lahat ng mga taong kausap niya, walang matino, walang makadiyos. Ito pa sabi, all men lie in wait to shed blood. Biruin mo, lahat ng mga tao doon sa barangay niya, doon sa lugar niya, nag-aantay para manakit, nananambang. At ang sabi, each hunts his brother with a net. Nasubukan niyo naman tumira sa isang environment na kung saan ang mga kapitbahay mo, instead na nagmamahalan, nag-aaway, nagmumurahan. Instead na, alam niyo ba yung nagbabatian, nag-iirapan. Pero ba itong sabi ni Micah, lahat daw ng mga tao nag-aantay para tambangan ng isa't isa. Lahat daw ng mga tao nag-aabang para hulihin, para inet daw, para saktan. Abay, siguro kung ikaw si Micah, namumuhay ka sa ganitong lugar, abay, nakakatakot. Kasi biruin mo, sino bang titira sa akin dito? Ano yung parang yung buhay mo is survival of the fittest. Parang kang nasa gubat, na baka mamaya may sumakman sa iyong ahas, may biglang yumakap sa iyong oso, baka mamaya merong biglang leyon na lumapa sa iyo. Ganyan ang itsura ni Micah during this time at mabigat yung kanyang accusation. Well, church, hindi man siguro ganito kagrabe yung nararanasan natin ngayon, pero I strongly believe that what Micah is describing right now is happening right now in the Philippines. Tama po ba, mga kapatid? Makita nyo ang mga politiko nag-aaway, kung ano-anong mga kaso ang binibigay. Nakita nyo sa social media kung ano-anong mga accusations, mga fake news ang sinasabi, kung ano-anong mga bintang, mga kasinungalingan, mga gawa-gawang kwento ang binabanggit para sirain ang kapwa, mga kapatid. Hindi mo ba't ganyan na nangyayari ngayon? Ginawa lang modern, mga kapatid. Kasi dati, net ang ginagamit, ngayon social media ang ginagamit para hulihin ang kapwa. Tama po ba? And then in verse 3, Micah further describes, ito pa sabi niya, both hands are skilled in doing grabe, evil. Kaliwat kanang kamay, magaling gumawa ng kasamaan. Ito nakakalungkot. The ruler demands gifts. The judge accepts bribes. Oops, sounds familiar. Di ba pagka may pera ka, sa'yo ang justice. Pag wala kang pera, wala kang justice. Kaya kasabihin mo na lang, nasaan ang hustisya? Eh di wow, tama mo ba mga kapatid? So nung panahon ni Micah, nagyayari na rin ito. Biruin mo yung mga ruler, pwede mong suhulan, pwede mong bigyan para pamuran yung kung anong gusto mo. Yung mga judge na dapat nag-judge ng right and wrong, na dapat kinokondena ang evil, na dapat itinataas yung mga mabubuti, biruin mo, nababayaran, nasusuhulan. At ito nakakalungkot. The powerful dictate what they desire and they all conspire together. Ito matindi. Yung mga makapangyarihan, kung ano yung gusto nila, kaya nilang gawin. Ako binabasa kong article, minsan, totoo Sabi nila, yung pagtaas daw ng presyo ng bigas at ng mga produkto rito, gawa-gawa ng mga makapangyarihan. Alam mo anong technique? Ito. Halimbawa sa bigas, ang gagawin daw pala nila, pag ikukulong nila yung supply ng bigas, i-hoard. Of course, pag tinago nila yung sandamakmak na supply ng bigas, tataas ang demand. So pag tumaas ang demand ng bigas, tataas ang presyo. Pag tumaas ang presyo ng bigas, sa kanila ilalabas yung paninda nila, o mataas na bigas, ilabas na natin. Ganyan pala ang ginagawa ng mga powerful. At ito nakakalungkot, church. Ito ang nakakalungkot. Paano mo kakasuhan ang powerful ng hoarding kung mismong yung judge, they accept bribe? Wala ka rin laban. Ito nakakalungkot sa sinabi ni Micah. They all conspire together. So piruin nyo, yung ruler, yung judge, tsaka yung powerful, they all conspire together to do evil in the society. Hindi ba nakakatakot yung itsura ng Israel during this time? At hindi ba tayo bilang bansang Pilipinas nakaka-relate? Kaya pala mahal ang bilihin. Biruin mo, kaya pala pagdating pala sa mga ito yung sa medical medical assistance lang
sa mga medical care, alam niyo, napakahirap sa Pilipinas, mga kapatid, kung magkasakit dito. Misa nga may nagbebenta sa akin ng health card, inaalok ako hulugan daw. Sabi ko, bro, hindi ko na kailangan yan, may St. Peter na ako eh. Kasi ako pag nagkasakit ako, hindi na ako aasang ma-hospitalize. Lalo na ako mamamatay dyan, mababawad ako sa mahal ng bills. Sabi kong gano'n, ano. Nakakalungkot, ano. Alam niyo sa ibang bansa, sa Europe, walang laban ng ano doon, ang mga hospital doon, libre. Magpa-CT scan ka, libre, mga kapatid. Totoo yun. Magpa-opera ka, libre. At sila pa ang pupunta sa bahay mo para sunduin ka. Dito, church, pagka may sakit ka, naku po, 10 years mo titiisin yung sakit mo. Meron na ako ito, ito nakikwento lang din. Nakakatawa eh, no? Meron na dito bata, meron siyang loose hair niya. Pumila siya sa isang general hospital para maka-avail ng free operation. Pumila siya 7 years old. Alam mo kailan na-operahan? High school na. Ganyan kalupit. Mga kapatid dito. Nakakalungkot, ano ho? Minsan, nung si Buboy nagkasakit, siyempre, ang sakit na ng ulo niya eh. Sabi na kay Brother Ricky at kay Brother Akong, ang sakit na ng ulo ko, Kaw! Paalisin mo sila! Ako na! Doon mo kahit na nagwawala na sila doon sa ospital, nobody entertained them. Kasi ang haba ng pila ng mga may sakit. Ako na hindi natin sinisisi ang ospital. Kasi ang mga ospital, talaga namang gusto lang i-accommodate lahat ng may sakit. Kaya lang ang problema, masyado ng congested, masyado maraming may sakit. Kaya kung magkakasakit ka pa, mahirap, mga kapatid. Ano? Kaya nakakalungkot, pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, ang alternative, napuntahan ng mga Pilipino pagka may sakit, albularyo, mga kapatid. Ayan, pausok-usok, pausok-usok, pasuog-suog, papahid-pahid, kaya paturak-turak na lang mga kapatid. Kasi yun na lang ang kaya eh. Pero nakakalungkot dito mga kapatid yung sinasabi nito ni Micah. Ang sabi niya, yung kanyang mga kababayan, both hands, yung mono, sabi siguro nung kanta ng mga kababayan niya, Isaiah, I have 2 hands, the left and the right, all of them are good in doing bad. What's them? Siguro ganun ang kanta nito mga kapatid eh. Meron silang 2 hands, pero they are both skilled in doing evil. Sabi man niya, the ruler demands gifts, the judge accept bribes, and the powerful dictates what they desire. Ito nakakalungkot. Yung tatlong yan, unholy trinity, they all conspire together. Bago mo nakakalungkot mga kapatid. Ngayon lang tignan mo yung political drama sa bansa natin. Nakakalungkot mga kapatid, pati mga tatakbo mga senador ngayon parang wala kang makitang maayos eh. Siguro pa ako bumoto mga kapatid lang yung lang, nanong di-above na lang mga kapatid eh. Kasi nakakalungkot talaga eh. Ang dami-dami tumatakbo kahit sino na lang, yung mga laos na artista, yung mga tumatakbo, dinadaan na sa pasayaw-sayaw mga kapatid. Sabi ko, ano ba ito Lord? Ano na nangyayari? Ano? Pero mamaya makikita natin kung ano ba dapat ang gagawin dito ni Micah. Pagdating sa verse 4, let's further read. Ito sabi niya, the best of them is like a briar. Ano yung briar? Parang isang halamang tulisan, tusok-tusok. Pero mo, ang pinaka-best, parang isang halamang matutusok ka. And the most upright, worse than a thorn hedge. Yung pinakamatino, mas malala pa, sabi niya, sa isang dawagang tusok-tusok, o isang bakot na tusok-tusok, sabi ni Micah, the day of your watchman has come. The day of God visits you. Ito sabi ni Micah, ngayon, yung araw na yung watchman dumating na, at yung araw na dating si Lord, ito na. Now is the time of their confusion. So nakita nyo, back tayo sa outline, church. Nakita nyo dito yung accusations ni Micah. There is total corruption in the land. Ang tanong ito, nakakakita ka na ba ng total corruption in the land ngayon, mga kapatid? Of course! Lahat tayo na-experience lang. Lahat tayo napapansin yan. At lahat tayo aware dyan, mga kapatid. Pangalawa, dito, merong punishment from verses 4b
to 6. Ano yung punishment niya na nangyari? Because of their corruption, ito na, binigay ng Panginoon yung punishment. Ano? Sa 5 tayo mag-umpisa. Again, tingnan natin yung verse 5. Ito sabi ni Micah, "Do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend. Even with her who lies in your embrace, be careful of your words." Ito sabi ni Micah. Dahil sa laganap ang korupsyon, dahil sa laganap ang kasamaan, maging yung kapitbahay mo, huwag mong pagkakatiwalaan. Kasi baka mamaya iti-take advantage ka niyan eh. Maging yung mga closest friend mo, yung mga confidant mo, huwag mong pagkakatiwalaan. Kasi baka mamaya iti-take advantage ka niyan. Pwede kang pagnakawan, pwede kang gamitin, pwedeng may kunin sa'yo, o pwede kang i-exploit. Sabi niya ganyan, ano, even with her who lies in your embrace, mo pati yung mga yumayakap sa'yo, sabi niya at ni Micah, huwag mong pagkakatiwalaan. Nakakalungkot, church, na nawala na yung trust with each other. Totoo po, kapag ka ang isang bansa magulo, parang may anarchy na, wala kang pagkakatiwalaan eh. Diba? Hindi mo alam kung kakampi mo yun, kaaway mo. Hindi mo alam baka may gustong kunin sa'yo yan eh. Hindi mo alam kung sincere o honest yung tao eh. Ano ho? Pero maganda pag nasa church tayo, baka pagkatiwalaan mo po yan. Ano? Tignan mo yung katabi mo, may tiwala ko sa'yo, brad, sabihin. Sa verse 6, ito yung sabi niya, ano? Yeah. Ito nakakalungkot. No? Nagkaroon ng anarchy eh. Pag sinabing anarchy, walang pamunuan. Walang government. Ang masusunod, sarili. So, pero kung pagpasunod ang bawat sarili, magulo. Because there is no constitution o walang guiding rules na doon mo naglilid sa mga tao. No? Sabi rito ni Micah, "For a son dishonors his father." Totoo po yan. Ano? "A daughter rises up against her mother." Ayan, may mga suwail at mga rebellious na mga anak at mga bata. Ano? Ito pa sabi niya, no? "A daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the members of his own household." Biruin mo itong sabi ni Micah, no? Yung sa verse 1, wala na akong makitang pananim, wala na akong makitang maayos sa pamahalaan, maging sa bawat family ng Israel, wala na rin akong makitang matino, sabi ni Micah. Ang mga bawat membro ng pamilya nag-aaway-away. They disrespect each other, they fight with each other, wala nang unity saan? Sa family. So church, tanungin ko kayo, no? Kung ikaw si Micah at ganyan ang observation mo, ano gagawin mo? No? Ano gagawin mo? Sabi nga doon sa kanta, what would I do? Ano gagawin mo? Wala ka nang makitang maganda, puro masama. Wala kang makitang tama, puro mali. Wala ka nang makitang blessing, puro curse. Wala ka nang makitang upright, puro corrupt, mga kapatid. Ano ang gagawin mo, mga kapatid? Maging sa pinakamaliit na unit ng society, which is family, sabi ni Micah, wala na. Pati yung moral values ng family, na-corrupt na. Ang mga mag-aama, ang mga magkakapatid, ang mga magbiyanan, ang mga in-laws, nag-aaway-away. Sabi ganyan ni Micah. Nakakalungkot, church. Ano ang gagawin mo? Tanongin natin si Micah. Okay, Micah, ano ang gagawin mo? Sa verse 7, tingnan natin yung outline, dito niya ibinanggit yung kanyang gustong i-point out, yung hope in darkness. Ayan, yan po yung introduction ng ating mensahe, mga kapatid. Ayan, no? Hope in darkness. Ano? Basahin natin yung verse 7. Napakagandang verse, mga kapatid. Ano? Kapag ka ikaw nalilito sa buhay mo, sa politics, naguguluhan ka, no, namamahala ka sa presyo ng mga bilihin, nai-stress ka sa pagbabudget financially, alam niyo itong verse na ito, napakaganda. Madaling tandaan, Micah 7:7, mga kapatid. Ayan, no? Ito sabi niya, no? "But as for me," pero para sa akin, no? Sabi ka na ni Micah, "I watch in hope for the Lord." Ayan, ano? Panonoorin ko, kung mag-aantay ako, kung aasa ako sa Panginoon, sabi niya ganyan, aantayin ko ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas. Ang aking Diyos, pakikinggan niya ako.
Nakita niyo yung ginawa ni Micah? Hindi niya sinilusyonan yung problema ng bansa sa pamamagitan ng rally, sa pamamagitan ng pag-convince sa mga tao, sa pamamagitan ng pure effort ng pangaral, ng prophesying. Hindi. Pati ito napansin ko whenever Bible characters experience difficulties that they can handle, they leave these things to God. Pagka meron mga uncontrollable situations na hindi mo na kayang kontrolin, hindi mo na kayang galawin, hindi natin kayang baguhin, hindi mo na trabaho yung kapatid. Trabaho na ni Lord yan. Ang mahirap kasi sa mga Pilipino, mga kapatid, kahit hindi kaya, pinipilit pa. Kaya nabibilipit na. Ako po mga kapatid, pagka isang bagay na hindi mo kaya, pinilit mo, mamibilipit ka lang. Kaya dapat ito gawin mo. Wait in hope for the Lord. What's in hope for the Lord? Wait for God, my Savior. My God will hear me. Sino gagawa? Si Lord. Ano gagawin ni Micah? Mag-aantay, magpe-pray, mananampalataya, aasa, magsasabi, kasi si Lord darating at si Lord makikinig kay Micah. Dito ko lang hinali yung message ko, Tingnan natin yung verse na ito, yung verse 7, Number 1 na ginawa ni Micah, he focused on God. Ano sabi niya? I will watch in hope. Focus on God. Ito nakakatawa From verses 1 to 6, ang dami niya nakitang pangit. Pero pagdating ng 7, ang kanyang solusyon, focus on God. I will watch in hope in the Lord. Kapatid, pagka ikaw nakakita ng mga pangit na bagay, ano ang ginagawa mo? Palagi mo pa itong tinititigan, palagi mo pa itong pinagmamasdan, o ini-envision, o mini-meditate, o inaalis mo yung mata mo doon, at nagsisimula kang tumingin sa Panginoon. What if, sa pangit na ng sitwasyon ngayon, instead of scrolling down sa cellphone mo, sa mga Facebook, sa mga fake news, sa mga bad news, sa mga nakakatakot na news, what if, huwag ka na mag-scroll doon sa social media, what if, buklan na lang ng Bible. Kasi masyado ng toxic ang internet Itong Word of God, makikita ko ang pag-asa ko, I watch in hope in the Lord. Focus on God. Huwag kang mag-focus sa taas ng presyo. O bagamat nakikita mo yan, huwag kang mag-focus sa corruption, huwag mong tignan yan, kasi lalo ka lang manghihina lalo ka lang may stress. Baka mamaya sa kaka-stress mo, tumalong ka lang ng building, mga kapatid. Sabi ko sisigaw, malaya na ako. Huwag gano'n na. Ano ka lang, nawindam, mga kapatid. Hindi mag-focus ka na lang kay Lord. Mag-antay ka. So ito sabi ni Micah, hindi ako titingin kung kani-kanino. Kay Lord ako magpo-focus. Yun ang kanyang sinabi, mga kapatid. Ano pa ho yung ginawa niya? Ito ang pangalawa. Yan, tingnan natin. Ayan. Aside from focusing kay Lord, ito. Isa pang problema kasi natin, kapag marami na nakitang pangit, ito nga hindi natin tinitignan yung mga pangit na nangyayari sa bansa natin, pero ini-entertain naman natin yung sarili natin sa entertainment. Parang ganito yan Kung masyado ng toxic ang politics, tignan naman natin ang showbiz. Ang problema, tumingin ka sa showbiz, bagamat magaganda puro pangit na nangyayari. Puro hiwalayan, puro breakups, di yung ba mga kapatid? Nakikita nyo, pagka tayo, hindi nakakaranas ng mga magagandang bagay, pinipilit nating i-entertain yung sarili natin, sinishift natin sa ibang bagay. Kaya lang ang problema, makamuntong bagay din, yung pinaglipatan mo. Magulo ang politics, magulo ang economic ng bansa, lilipat naman ako sa showbiz, magulo rin. Saan ako lilipat? Sa sports, magulo rin. Grabe yung mga trade na nangyayari. Mga kapatid, hindi lumipat ka sa Bible. Tama po ba? Focus on God. Huwag kang mag-focus sa entertainment, huwag kang mag-focus sa leisures, huwag kang mag-focus sa kung ano-ano. At ang problema, kapatid, ito pa, pagka nabibigyan na tayo, stress na tayo, ano titignan natin?
Ito, Lazada app, Shopee app, ayan. O, tayo mag-i-imagine na tayo kung anong bibili natin. Eh, problema wala na tayong pera. Ano ho? Kaya dapat mga kapatid, hindi, alisin mo yung focus ko dyan. Mag-focus ka kay Lord. Ito, pangalawang bagay na ginawa niya, ito dun sa number 2, yan. He wait confidently. Ayan, no? Wait for God. Ano? Ang Bible, it is a book about waiting. Oo. May promise, mayroong waiting. May promise, may fulfillment. Tingnan natin to, no? Pansinin niyo po ito. Si Abraham, nung pinangakuha ng Panginoon, grabe, no? 25 years bago nagkaroon ng anak. Parang 75 yata siya nung sinabihan ng Panginoon. Abraham, umalis ka dyan. Gagawin kitang father of many nations, sabi ng Panginoon. Pero mo nakakalungkot kay Abraham, ang pangalan ng una, Abram. Ang ibig sabihin, exalted father. Pero mo pangalan mo exalted father, wala kang anak. So, nangyari, pinakakuha siya ng Panginoon magkakaanak. Eh, ang problema si Sarah, during that time, matanda na rin. So, biruin mo si Sarah, siguro mga 65. After 25 years, 100 yata si Abraham. Si Sarah siguro 90. Saka sila nagkaanak. Biruin mo, noong 90 years old, si Sarah nung nagkaanak. Hindi na talaga siyang sanggol. Kung sasabihin ng kapitbahay niya, Sarah, ang cute naman ang ako mo sa talampakan. Hindi, panganay ko to, ha? Pero they waited, this old couple waited 25 years para sa pangako ng Panginoon. Si Joseph, ano nangyari? Sabi ni Joseph, I had a dream. No? Na ang panaginip daw niya, yung raw sa kanya yung stars and moons, na magiging leader daw siya. Kaya ano nangyari kay Joseph? Binuli ng mga kapatid, sinaktan, dinagdag sa balon, ibinenta sa Egypt. Nung nasa Egypt na siya, ano ginawa niya? Ano ginawa sa kanya? Pinakulong. So it took Joseph 13 years para magkaroon ng fulfillment yung kanyang panaginip, yung pangako ng Panginoon sa kanya. Moses, what happened to Moses? It took 40 years, mga kapatid, para kay Moses, no? Na makaano sila sa promised land, mga kapatid. Pero po 40 years na wandering ng mga Israelites sa leadership ni Moses. Ang tanong ko sa inyo ito, kapatid, ano? Ilang taon na yung inaantay mo kay Lord? Ilang taon na, kapatid? Ano niya ang problema kasi sa atin, mga kapatid? Nahawa tayo sa sistema ng sanlibutan. Gusto natin yung mabilisan. Gusto mo ng mabilis na internet connection, gusto mo ng fast delivery, gusto mo ng fast food, kaya gusto mo rin fast life, mga kapatid. Tama po ba? Ang fast lang na ayaw natin, fasting. Tama po ba? Di ba? Nakakalungkot, lahat ng mabilis gusto mo. We don't want slow things, we don't want waiting. Pero alam niyo ang Bible, hindi. Sino hindi nagmamadali eh? So kung tayo kapatid nauumay na sa aguluhan na nangyayari sa bansa natin, mag-antay lang tayo mga kapatid. Wala pa naman 25 years, wala pang 13 years, wala pang 40 years. Ayan, mag-antay lang tayo. Alam nyo, pag tayo nag-aantay, para sa ikabubuti rin natin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag nag-aantay ka, natututo ka ng patience, perseverance, yung character mo nadidevelop, yung faith mo nadidevelop. So sana, while we are waiting, ginagawa natin ng tama yung ating vision para kay Lord. What if habang nag-aantay ka, nagpe-pray ka, nag-share ka ng word? What if habang nag-aantay tayo ng pagbabago, nagpe-pray ka, nagpa-fasting tayo, nagsisell group tayo, nag-ministry tayo, tumutulong tayo, mga kapatid, naglilingkod tayo sa church. Tama po ba, mga kapatid? What if ito na lang ang gawin mo? Huwag mo tayong mag-aantay ng walang ginagawa. Naalala ko nung high school kami, yung isang teacher namin, sabi niya, malilate lang ako nalate na mga 30 minutes. So sabi niya, habang nag-aantay kayo, ito naman gawin yung mga assignment niyo, yung mga ganito, mag-review kayo. Ang problema, habang nag-aantay kayo mga kaklase, nagrarambulan kami sa eskwelahan, nag-aharutan kami, kung ano ng mga pinagkagagawa namin, gumagawa kami ng mga papel na aeroplano, ay nagbabatuhan kami, kung ano ng mga tulakan yung ginagawa namin, tatakbo kami sa loob ng classroom. Kung dumating yung teacher namin, nag-review ba kayo? Hindi po. Sige, kuha kayo ng one half crosswise. Exam tayo ngayon.
Ano yung nangyari? Lahat kami kamote, mga kapatid. Kasi while we are waiting, hindi namin ginawa yung sinabi ng teacher. Ang Kristiyano dapat, while we are waiting, dapat ginagawa natin yung assignment natin kay Lord. Hindi lang tayo yung pure waiting. While we are waiting, we are doing something for the Lord. Tama po ba? No? So ito na, habang tayo nag-aantay, yung pangatlong bagay na ginawa ni Micah, ito na yung pinakahuli. Ito po, rest in God. Ano sabi niya? My God will hear me. Pakikinggan ako ni Lord. Makikinig sa akin yung aking Panginoon. Sabi niya, trusting God, that He will listen and answer our prayers, that He will provide our needs. So if we trust God that He will provide our needs, mga kapatid, stop worrying and exerting any effort. Ano church, kapag ka nasabi mo na yan kay Lord, maniwala ka na. Paniwalaan mo. Gagaling ka. Makakaahon na rin. Magmumura rin yung mga bilihin. Magiging maayos din ang Pilipinas. Sana ang nais ko ang prayer ko sa Pilipinas. Yung parang lagi sinasabi ni Donald Trump, America will be great again. Sana ang Philippines will become better. Kahit na hindi great, Philippines will become better again. Diba mga kapatid? Ipanalangin natin kay Lord yung bansa natin. Hindi lang yung church, hindi lang yung sarili natin, hindi lang yung isa't isa na kapatiran natin, kundi yung buong bansa natin, ilapit natin sa ating Panginoon. Sana po maging kagaya tayo ni Micah na nakikita yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari. Alam niyo, church, minsan naisip ko, bakit kaya hinahayaan ng Panginoon na makita natin maranasan itong mga pakita bagay na ito? Ako naniniwala itong dahilan para lalo tayong tumawag sa Kanya. Para magkaroon ng discomfort sa buhay natin. At kapag tayo nagkakaroon ng discomfort, gagawa tayo ng hakbang, ng move to make this country a better place. At simula ng panalangin. So ano yung mga bagay na ginawa ni Micah? Tatlo lang, balikan natin yung tatlong ito, mga kapatid. He focused on God, kaya hindi niya pinilit na baguhin yung bansa niya. He wait confidently, he wait for God, sabi kanya, and then he rest in God. Once na idulog mo na yan, ayan, stop worrying, mga kapatid. Kasi ang problema, pagka nag-pray na, nag-worry pa Minsan, nagpipray tayo, sasabi natin, hindi kaya parang imposible naman yung pinag-pray ko sa iyo. Sabi, wala imposible kay Lord. When we pray, stop doubting. And if you are doubting, I think, huwag ka man mag-pray. Kasi praying and doubting can coexist together. Hindi pwedeng magsama ang pananampalataya at ang doubt. Pagka mataas ang doubt, mababa level ng faith. Pag mataas dapat ang faith, mga kapatid, dapat mababa yung doubt. Dapat wala na ang doubt mo. The question is this, sino ang pinapakain mo sa buhay mo ngayon? Si faith ba o si doubt? Kapatid, kailangan pakainin mo yung faith mo. Feed mo yung faith mo by reading the Word, by focusing on God, by resting in God, and by waiting on God. Okay, tayo may lumayo ngayon, mga kapatid. Right now, church, ano inaantay mo para kay Lord? Ano inaantay mo para kay Lord? May pinag-pray ka ba? May breakthrough ka bang pinapanalangin? May trabaho ka bang inaantay? Ako, pinag-pray ko kay Lord para sa church. Pag Lord, mag-anniversary kami, I'm praying for breakthrough. So, nung nakagranong linggo, sabi ko nagkasakit ako. Ito lang ang pinadama sa akin ng Panginoon. Hindi mo kaya lahat ng bagay. Actually, nung kaya ako nagkasakit, sabi ko nga, sabi ko, ano ba yan? May sakit ng mga anak ko, sabi ko gano'n. Ako lang ang malakas, sabi ko. Ginawa ng Panginoon, parang nilend ko din na magkasakit din ako para lalo kong kumapit sa Kanya. To have faith in Him, to pray, to be humble. Sabi ko, Lord, kala kong malakas ako. Akala ko invincible ako. Hindi porket nag-exercise, nagpapay, palagi naglalakad, malakas, tinatamaan din. Ibig sabihin, lahat tayo pwedeng tamaan pwedeng manghina, pwedeng ma-discourage. Si Micah ka, man of God ang pangit pa ng mga bagay na nakikita. Pero ngayon, nung nakasaksihan natin sa ginawa ni Micah,
wala siyang ginawa eh. Lahat ng bagay, iniwan niya para sa iyo. Sabi ko nga kanina, pag ang isang bagay na sobrang hirap at pinilit mo, ang ending mapipilipid ka lang sa kaka-try, sa kaka-solve, sa kaka-exert ng effort. Kasi sa totoo lang, hindi naman assignment ni Micah ang national transformation eh. Hindi natin assignment yan eh. No? Para kay Lord yan, yung gawain niya. Ang gagawin lang natin, wait, mag-declare ng goodness ng Panginoon, ng gospel, mag-pray. Yun lang. At hayaan natin unti-unti, throughout the years, gano'n mo gagawa, kikilos ang Panginoon. No? Isa lang question ko ito eh, Lord, bakit pagka kumilos ka, mabagal? Hindi yung pag nag-pray, instantly dapat ganun na eh. Para makita agad yung difference. Ako napansin ko dito, church, napansin ko, gumagamit ang Panginoon, ginagamitin na tayo ng mahabang pag-aantay, alam niyo kung ano, para ma-develop tayo. Hindi lang para baguhin yung situation natin eh, para baguhin yung character natin eh. Di ba kung nag-aantay ka, you learn how to focus, pray, how to be faithful, loyal, nagpe-persevere ka, na kahit ang daming temptations ng demonyo na sinasabi niya, wala ka nang dapat antayin kay Lord. Hindi eh. Pero pinipilit pa rin ng sarili mo at ng isip mo, hindi, mag-aantay ako kay Lord. Meron kaming aso nung binata pa ako. Iniwan sa akin ito nung kaklase ko nung college kami, boxer siya. So pangalan niya Kakang. Malaking aso, mukha siyang bulldog. Pero doon sa kanyang breed, according doon sa mga animal and dog lover, isa raw sa mga pinakalabing na breed ng hayop eh. Napakaharot niya. Ano? Pagka wala ang amo, tahimik. Pero pag nandyan na ang amo niya, parating na siya, paikot-ikot na siya, palundag-lundag, ahalilan ka pa niya. Ano dapat maging kagaya tayo na ganyan eh? Parang aso. Watchdog. Nandun lang tayo sa bahay ni Lord, nagmamasid, nagbabantay, tumitingin-tingin. Ginagawa pa rin natin yung yung ating assignment. Watchdog. Nag-aantay ka. Titignan mo yung pangyayari sa politics, sa surroundings mo, sa land. Pero pag dumating na ang Panginoon, wow, ang saya-saya. Na tayo maglulundagan. Lord, yes. Ito na yung redemption mo, Panginoon. Ito na yung salvation mo. Ito na yung matagal na bagay na pinaka-inaantay-antay natin. Talagang yung aso, hindi mo mapigilan, kakakikot, kakatalon, nakakaligang ka, magpapabuhat sa'yo. Dapat pinantay pagdating kay Lord. Mga kapatid. No? Ibang focus on the Lord, wait patiently, and habang nag-aantay tayo, rest, mga kapatid. No? Rest. Sige po tayo, pray po tayo, manalangin. Father in heaven, Lord, salamat Panginoon sa kalakasan na yung umagang ito. Bagamat Lord, magulo yung aming bansa, bagamat ang daming mamahaling bilihin, kagaya ng nakita ni Micah, Lord, bagamat lagi kaming kinakapos financially, pero Lord, maraming salamat because you have encouraged us by your word. Wala talaga akong magagawa, Panginoon, kapag ganyan na nangyayari. Because Lord, lahat ng mga bagay na ito, Father, iiwan namin sa inyo. Thank you so much, Lord, sa napakagandang halimbawa na ginawa ni Prophet Micah. Kasi para sa kanya, magtitiwala siya, mag-aantay siya, at magpapahinga siya, Panginoon, sa inyo, Lord. Father, thank you so much, O Lord, for your kindness, for your faithfulness. Na sa kabila, Lord, ng kahirapan, Panginoon, hindi niyo kami iniwan. Nandyan pa rin kayo. You are our God, Panginoon. And right now, I pray, Lord, na dapat mag-focus kami sa inyo, Panginoon. Lord, kung may mga bagay kami hindi maganda, Lord, na na-experience right now, nawa, Lord, mag-focus kami sa inyo, Panginoon. If ever we are hurt, we are down, we are discouraged, Lord, mag-focus kami, Lord. Kasi sa inyo kami makakaharap ng lakas at ng inspiration. And I pray, Father, kung ano man, Lord, yung pinagdadaanan, Panginoon, ng aking mga kapatid ngayon, it might be health, finances, Panginoon, spiritual, Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus, O Lord, tulungan niyo ho kami lahat, Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.